Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive at mga solid Sindak short stories listener. Ako nga pala si Divine Grace ng Pampanga at nais ko lamang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin noong 2008 nang magbuntis po ko sa aking panganay. Oo, at naniniwala naman ako sa mga elemento. Pero never pa kasi akong nakaka-encounter hanggang sa maganap ito. Noon Sir Red ay nagrerenta pa lamang po kami ng bahay at sa aking pakiwari, gayon na rin sa mga nadidinig po namin ng mga kwento ng mga matatanda dito, panahon pa daw ng mga Kastila nang itayo ang bahay na inuupahan namin. Bata pa po ako nung una kaming tumira doon hanggang sa dito na nga po ako lumaki. Nagdalaga, nag-asawa at nagbuntis. Sakto noon nabuntis ako nang mamatay ang aking lola, ang mama ni mama ko. December 4 po nang namatay si lola. December 6 naman nang siya ay inilibing. Although sa bahay namin siya namatay at matagal na rin kasi siyang naka-stay o kasama namin. December 8 nung nasa kwarto ako kasama ang ex-husband ko at patulog na kami. Konting visualization lamang po sa bahay. Mula po doon sa aming palapag na kung saan kami nakakwarto, meron pong matatagpuan kang hagdan doon na patungo sa bubong sapagkat doon po yung aming mga sampayan. Napansin ko na lang po sa isang butas na parang merong isang figura. Napatitig talaga ako doon Sir Red. Doon kasi sa nakikita ko, alam kong si Lola iyon. Yun nga lang, hindi ko po maaninag ang kanyang muka. Yung shape ng kanyang ulo at maging yung kung paano po naglugay ang kanyang buhok ay siya talaga. Ilang beses ko talagang tinignan ng maigi hanggang sa nakaramdam po ako ng takot. Kaya nagtalukbong po ako. Akala ko nga po yun lamang ang magaganap. Pero meron pa palang second time na ma-experience ko ito sa bahay na iyon. Kasama ko po yung mga kaibigan ko nung time na ito at naroroon kami sa same room na iyon. Hanggang sa nakita ko na naman po si Lola. Nakahiga ako noon sa bed at nakikipagkwentuhan sa aking kaibigan nang bigla-bigla ay may dumaan sa tabi niya at alam kong iyon ang itsura ng buhok ni Lola. White na grayish na. Nag-move ako ng room kasi hindi na ako komportable talaga sa aking kwarto. Nangyari naman ito, ilang months na yung panganay ko at taong 2009, saktong Huwebes Santo. Nakahiga na kami noon at pinapatulog ko na ang anak ko. Bigla-bigla ay napatingin ako sa gawin ng hagdan na yung sinasabi ko kanina na siyang paakyat sa bubungan namin kung saan naroroon yung mga sampayan. This time ay hindi ko po maipaliwanag na parang grupo ng mga nilalang ang nakita kong naroroon sa gawi po ng hagdan. Kita ko po kung paano sila tumingin sa direksyon kung saan kami nakahiga ng anak ko. Matapos noon, napansin ko na para po silang umiikot doon sa may hagdan. So agad ko pong tinawag ang atensyon ng aking ina at nakisuyo ako na kung pwede isara muna ang pintuan pero hindi ko kwenento sa kanya ang nakita ko. 2011 nang muli ay mag-imbita ko ng mga kaibigan na pwede pong sumama sa akin sa bahay. Kahit may karamihan po kami doon, muli ay may nakita na naman ako sa likod ng Durabox namin. Itim ang suot niya.
Hindi ko na lamang po gaanong pinagtuunan ng atensyon sapagkat busy rin talaga ako na asikasuhin ang aking mga kaibigan. Sa kabila po ng mga pagpaparamdam na ito, mga pagpapakita ng mga hindi ko maipaliwanag na mga figura, mistulang naging immune na ako sa kanila. Thankful naman dahil hindi sila totally nagpapakita as in yung harap-harapan at tatakutin ka talaga. Yun bang may mararamdaman kang threat na sa buhay mo? By the way, ito lang po muna ang aking maibabahagi. Soon ay makapagsusulat na naman po ako ng iba pa. Once again, ako po si Divine Grace ng Pampanga. Ako po ay isa sa mga tiga-subaybay ninyo dito po sa mga short stories. Ako nga pala si Burge ng Las Piñas at ito na po pala yung pangalawang beses ko na magbahagi ng kasindak-sindak na karanasan. Nangyari po ito noong nakaraang taon, buwan ng Hulyo. Bumiyahe po kaming dalawa ng kaibigan kong si Prince papuntang Alapan 2A Imos, Cavite. So nagtungo kami sa bahay ng kaibigan din namin para mag-inuman. Umalis kami ng Las Piñas around 11 p.m. kahit alanganing oras na. Dinayo pa rin talaga namin yung aming mga kaibigang ito dahil naka-auto naman kami kaya malakas ang loob namin na meron kaming masasakyan pa uwi. Around 12 midnight, malapit na kami sa pupuntahan. Ewan pero dun po nag-umpisa yung kakilakilabot na karanasan naming ito. Meron po kasing daraanan patungo sa kanila na isang rotonda na meron pong nakatayo na rebultong malaki. Nung pabungad na po kami sa palikong kalsada ng rotonda, naramdaman po namin otomatiko ang kilabot dahil yung daanan na iyon ay walang kahit na anumang street light, Sir Red. Talahiban sa right side at sa left naman ay makikita mo yung sinasabi ko ngang rebultong malaki. Para po kasing may baka itong rebulto na ito. Parang meron nga din pong nakisakay sa amin habang binabaybay namin ang rotondang iyon. Since paliko nga po kami, kailangan bagalan namin ang takbo. Doon nga din ay binati kami ng amoy ng animoy na kasinding kandila. Hindi nga din po namin mawari kung amoy usok na parang hinipang kandila na lamang ba yun, basta't nangamoy po yun sa loob ng aming sinasakyan. Akala ko'y guni-guni ko lamang iyon kaya napatanong ako sa mga kaibigan ko kung naamoy ba nila. At nasabi na lamang ng mga kasama namin na oo. Pinasara na lamang po nung nagmamaneho naming tropa yung bintana at binilisan ng pagpapatakbo dahil sa matinding kilabot. Nilakasan ko na lamang ang aking loob, Sir Red, sa paniniwala rin kasi na may nakisakay sa amin na hindi namin gustong bisita. Kung kaya't nagsalita na lamang ako na as if kausap ang elemento ng "Bumaba ka na dyan, hindi ka namin kasama. Hindi ka dapat sumama dun sa pupuntahan namin. Bumaba ka na lang dito." Bahagyang itinigil ng katropa ko ang sasakyan niya. Binuksan namin ang pinto na animoy merong bumaba. Matapos noon ay muli naming isinara ang pinto ng sasakyan at binilisan na lamang po namin ang pagpapatakbo ng sasakyan. Isa po ako sa mga bagong listener ninyo, Sir Red. So bilang nais ko lamang magbahagi ng entry dito, ibabahagi ko yung kwento ng kuya ko at ng nanay ko nung bata pa kami. Sabi kasi nila ay loko-loko daw talaga ako dahil tuwing kakain, kahit lahat ay nandoon na sa harapan ng hapag, kunwari ay nagtatawag pa daw ako ng hindi nila kilala o kaya yung hindi nakikita
at parang niyayaya ko pa nga daw na makisama o makikain sa hapag. Itong kwento na ito ay nangyari sa Polillo Island sa Quezon na dating tinirhan ni na mama. Doon ay may family na kakain na at yung tatay ay nagbiro at lumabas sa bahay. Bigla-bigla'y nagsalita daw ito ng, "Tara, kakain na!" Nung kasalukuyang kumakain na sila, meron daw silang narinig na parang naglalakad at papalapit sa bahay nila. Inignore lamang nila kasi kasalukuyang kumakain nga ang lahat. Ang pintuan daw nila ay naka-open pa nga nung oras na yun. Laking gulat nila nang may bigla-biglang dumungaw daw sa pinto na malaking tao at kulay itim ang balat. Sa sobrang laki, alam nila na isa itong nilalang sa dilim. Siyempre hindi ito makapasok kaya hanggang dungaw lamang ang ginawa nito. Tumingin pa nga daw ito sa pagkain o kinakain nila. Natulala ang buong pamilya sa pagbisita at pagdungaw ng nilalang na iyon. Siyempre dahil first time, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Mabuti na lamang daw yung tatay nila ay may alam sa ganoong bagay kung kaya't ang ginawa daw nito ay inutusan ang pamilya niya na kung kakainin daw yung kanin, dapat ay butil-butil at wag daw itong uubusin hanggat hindi umaalis yung nilalang na iyon na nakadungaw sa pinto. Sinunod nila yung sinabi ng ama na wag ubusin yung pagkain sa plato nila. Butil-butil nga din daw ng kanin ang isinusubo nila hanggang sa magmadaling araw na daw ay bigla na ring umalis yung nilalang kasi nakitang may laman pa yung mga plato nila. Matapos noon ay inexplain ng tatay na nakapag-imbita siya ng hindi natin katulad. Yung logic daw doon is kapag naubos daw yung pagkain mo sa plato, kukunin ka. Yung bang lesson na ito, Sir Red, ay parang wag ka nga daw magbibiro na nag-iimbita lalo na kapag gabi na. By the way, ako nga po pala si Ja. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.